Kabanata 1761. Nakadaong na ang isang cruise ship sa daungan ng Kensington bago sumikat ang araw noong Lunes. Isang grupo ng mga tao ang lumapit sa malayo. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng itim na may mahabang itim na buhok. Siya ay nagkaroon ng isang mahusay na figure at napakarilag hitsura. Sa kanyang kamay ay isang mahabang itim na espada. Naglabas siya ng kakaibang aura. Ito ang Great Grandmaster ng buong martial community. Si Thea, kasunod niya si Thomas. Sumunod din sa likod ni Thomas ang ilan pang lalaking nakamaskara na may mahabang espada. Nasa likuran nila ang Meranian Psychics. Sumunod ay ang arsobispo ng sekta ni Paul Ores. Ang unang emperador ng dugo ng lahi ng dugo. At ang hari ng werewolf. Huling nakapila ang ilang makapangyarihang martial artist kabilang sina Sky, Callan, Simon, Bennett, Tanner Davis, Xavier Lee, Donovan, Spirit Master, at Master Maha. Halos lahat ng mga kilalang makapangyarihang martial artist mula sa Seoul ay naruroon. Maging ang mga 8th ranked Grandmasters na hindi nagpakita noon ay sumali upang patayin ang dragon. Sumakay ang grupo sa cruise ship sa pamumuno ni Thea. Nakatayo sa deck ng barko ang isang lalaking kayumanggi ang balat na nakasuot ng red flame. Si Henry iyon. Nagbigay din ang militar ng cruise ship para sa kanila. Thea. Lumapit si Henry kay Thea at sinabing, lihim na inilagay ang mga armas sa cruise ship. Pagkatapos kong ipaalam sa iyo ang ilang mahahalagang bagay na kailangan mong tandaan. Ako sa cruise ship, ang lakas ko, hindi sapat, at lalakad lang ako sa aking kamatayan kung sasama ako. Wala siyang balak na sundan ang mga ito at alam niya ang namamahala sa pagbibigay sa kanila ng transportasyon at armas. Sige, tumango si Thea. Pagkatapos, dinala ni Henry si Thea sa armory. Ito ay isang military cruise ship. Bagamat hindi ito maayos ng isang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ito ay sapat na mabuti upang maihatid ang iyong layunin. Ang ilang mga sundalo ay dalubhasa sa paglulunsad ng mga missile. At sakay ang mga barkong naglalayag. Gayunpaman, mangyaring tandaan na sila ay mga sundalo at hindi mga sakripisyo. Sana maibalik mo sila ng ligtas. Gagawin ko. Seryosong tumango si Thea. Matagal na rin siyang nagsanay sa hukbo. Bukod dito, sundalo rin si James. Alam niya na ang tungkulin ng isang sundalo ay protektahan ang bansa. Dahil dinadala ko sila, sisiguraduhin kong babalik silang buhay. Nakahinga ng maluwag si Henry matapos marinig ang garantiya ni Thea. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang ilang mahahalagang bagay na dapat bigyang pansin ni Thea. Bumaba na siya sa cruise ship. Unti-unting yumandar ang cruise ship. Sa pag-alis ng cruise ship, isang lalaki ang lumitaw sa pantalan. Mukha siyang nasa 30s ngunit may puting buhok. At ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng unti-unting ekspresyon. Si Langston ang dumating sa Kensington. Hindi pa madaling araw, nang yumandar ang cruise ship. Kumandat ang katawan ni Langston. At agad siyang lumipad papunta sa barko sa di kalayuan. Nag-zoom siya palapit dito ng napakabilis at pagkatapos ay nakahanap ng lugar na mapagtatagwan sa cruise ship. Samantala, nakaupo si James sa isang bato sa isla at nakitang naiinip. Kanina pa siya nasa isla. Ngunit walang ibang nagpakita maliban sa taong dumating para hamonin si Wilbur. Ano ang nangyayari? Napakatagal na. Bakit hindi pa nagdadala ng mga tao si Sky para sabihin ang dragon? Bahagyang nag-alala si James. Sa simula, maaari niyang gugulin ang kanyang oras sa pag-aaral ng lunar at terra art at iba pang diskarte sa martial art. Gayunpaman, wala na siya sa mood na mag-aral ng martial art techniques. Ang lahat ng iniisip niya ay kay Thea at sa kanyang kaligtasan. Hindi niya alam na si Thea ang naging Great Grandmaster at pinamumunuan niya ang pinakamakapangyarihang powerhouse sa mundo patungo sa isla sa ibang bansa. Kabanata 1762.
Matagal na naghintay si James sa isla. Ngunit hindi nagpakita si Sky sa kahit na sinong martial artists. Ngayon, medyo natarante siya. Na-miss niya si Thea, na nasa malayong lugar sa Kensington. Umupo siya sa isang bato sa tabi ng upuan at tumingin sa humahampas na alon na may bahagyang malungkot na ekspresyon. Maya-maya, bumantong hininga siya at tumayo. Talagang darating si Sky. Kahit hindi, dadating si Thomas. Dapat kong gamitin ang oras na ito para tingnan ang dragon. Bumalik si James sa Dragon Abyss. Si Wilbur ay nasa loob pa rin ng Dragon Abyss. Pumasok si James sa loob at nakita niya ang isang tumpok ng mga damo sa loob ng kuweba. Si Wilbur ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa gitna ng mga damo. At isang nakakasilaw na liwanag ang pumapaligid sa kanyang katawan. Nang makita niyang papalapit si James ay napatigil siya sa pagtatanim at tumayo. Iniunat ni James ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang mga daliri, na nagsusulat ng isang pangungusap sa lupa. Alam mo ba kung nasaan ang dragon? Gusto kong tingnan ang sarili ko. Tumingin si Wilbur kay James at nagsulat. Huwag mong gawin. Napakalakas ng dragon. Ito ay hindi isang bagay na ikaw o ako ay may kakayahang alisin. Isang kapahamakan ang sasapit sa atin kung abalahin natin ang pagkakatulog ng dragon. Ganyan ba talaga, Katie? Bahagyang hindi kumbinsido si James. Isa lang itong nilalang. Kahit na hindi niya ito mapatay. Hindi dapat maging problema ang pagtakas gamit ang kanyang lakas. Ito ay napakalakas. Matapos isulat ni Wilbur ang mga salitang ito, hindi niya pinansin ang kahilingan ni James. Lalong nasaraan ng loob si James. Dahil ayaw pangunahan ni Wilbur, hindi na siya nag-abala pang hanapin ito. Magiging mahirap kung akitin niya ang dragon at kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Umupo din si James na naka-lotus position at nagsimulang mag-cultivate. Samantala, isang napakalaking cruise ship ang mabilis na sumusulong sa karagatan. Si Thea, na nakaitim na damit, ay nakaupo sa isang lotus position sa kama sa loob ng isa sa mga silid ng cruise ship. Isang itim na liwanag ang sumilay mula sa kanyang katawan. At ang matinding enerhiya ay nagsimulang damaloy mula sa kanya. Ginamit niya ang kanyang libreng oras upang sumipsap ng enerhiya sa loob ng kanyang dugo. Ngayon, mayroon siyang dugo ng kilin, dugo ng dragon, at dugo ng phoenix sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay ganap na nag-mutate at naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Habang hinihigop iyon, medyo hindi siya mapakali sa kanyang isip. Ang larawan ng pagkamatay ni James at ang boses nito na humihingi ng tulong ay sumasalot sa kanya. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok. At pawis na pawis. Tumutulo ang butil ng pawis. Kanyang mga pisngi. Alam ni Thea na maaari siyang magdusa ng energy deviation at maguguluhan kung magpapatuloy siya. Kaya, bigla siyang tumigil sa paglilinaw. Ginamit ni Thea ang ataraxia, at unti-unting naglaho ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Tumayo siya, pinunasan ang pawis sa kanyang mukha, at naglakad palabas sa deck ng cruise ship na may dalang malevolent sword. Nakatayo sa kubyerta, nag-aalala siyang tumingin sa abot-tanaw. James, buhay ka ba o patay na? Nangako ka sa akin na babalik ka na may dalang dugo ng dragon. Mas mabuting huwag kang mamatay sa akin. Flick-flack, flick-flack, flick-flack. Narinig niya ang tunog ng taong naka-high heels na papalapit sa kanya. Lumingon si Thea at tinignan ang mga tao. Ito ay isang matangkad, maputi ang balat na babae na may mahaba, kulay kastanyas na buhok at isang pambihirang hangin na dahan-daang lumalakad papunta sa kanya. Maayos ang kanyang mga kilay. At malinaw at transparent ang kanyang mga mata. Nag-us siya ng charisma. Ang mukha niya, ang mga tampok ay maslan. Tulad ng isang maingat na sculpted na gawa ng sining.
At siya ay tumingin halos walang kamali-mali. Lumapit ang babae at huminto sa harap ni Thea. Tiningnan siya ni Thea na may nakikitang kawalang kasiyahan at nagtanong. Anong problema? Anong gusto mo? Ang babae ay walang iba kundi si Maxine. Bagamat inasyo ni Thea ang mga 8th ranked Grandmasters na lang ang sumunod sa kanila sa journey na ito. Nagpumilit pa rin si Maxine na sumama dahil nag-aalala siya kay James. Wala, ninas lang ako sa kwarto ko. Lumabas ako para mamasyal at hindi ko inaasahan na makakabangga din kita dito. Mahinang sagot ni Maxine. Ang kanyang hiningang boses ay kaaya-aya sa pandinig. Nagpapagaan sa pakiramdam. Tumabi siya kay Thea, at ginulo ng simoy ng dagat ang kanyang mahabang buhok. Iniunat ni Maxine ang kanyang mga balingkinitang daliri para ayusin ang kanyang mahabang buhok na kulay chestnut na tinatangay ng hangin. Tumingin siya sa malayo at bumantong hininga. Sana hindi ka magagalit sa akin. Hindi ako nagagalit sa iyo. Walang ekspresyon si Thea at napakakalmang sumagot. Kahit na hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Ang kanyang tono ay napakalamig at napakalayo ng tunog. Ha! Napabuntong hininga si Maxine. Alam niyang galit si Thea sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pakikialam ay nagdulot ng napakaraming hindi inaasahang sitwasyon. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kalalim ang pagmamahal ni James sa iyo. Matapos hanapin ang 1 taon para sa iyo at malaman na buhay ka nang wala ang iyong mga alaala. Nilakbay niya ang malawak na karagatang ito upang siyasatin ang kinaroroonan ng dragon. Ako rin. Sana buhay pa si James. Ako ay pagod ng konti. Babalik ako sa loob para magpahinga. Tumalikod na si Thea at umalis. Ang mga salita ni Maxine tungkol sa pag-asang buhay ni James ay nabalisa. Hindi napigilan ni Thea ang lungkot na namumuo sa kanyang dibdib. Nang lumingon siya, bumagsak ang malakristal na patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Tumayo si Maxine sa deck ng barko at nagsisisi na pinanood si Thea na umalis. Ang cruise ship ay nagpatuloy sa mabilis na pag-jogging. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa wakas ay nakarating na sila sa destinasyon. Bagamat aabutin lamang ng 1 araw sa pamamagitan ng eroplano. Inabot sila ng 3 buong araw sa paglalakbay sa pamamagitan ng cruise ship. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon sa deck ng cruise ship. Nakatayo sa harapan si Sky. Sinulyapan niya ang maraming isla sa harapan nila at tuwang-tuwang sinabing, "Nandoon na. Isla iyon doon." Bumaba kami ni James sa eroplano sa islang iyon. Lumapag doon ang eroplano. At pinili naming magtungo sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon's Abyss sakay ng bangka. Ang cruise ship ay dahan-dahang dumaong at huminto sa isa sa mga baybayin ng isla. Nagtipon ang mga tao at nagsimulang pag-usapan ang kanilang plano. Sabi ni Thea, dito dadaong ang cruise ship. Maliban kung talagang kinakailangan. Ipinagbabawal ang pagkuha, kahit saan malapit sa Dragon's Abyss. At hindi rin tayo gagamit ng mga nakamamatay na high-tech na armas. Dadalhin namin ang mga bangkang makukuha sa cruise ship papunta sa Dragon's Abyss. Any objections? Tinignan ni Thea ang mga tao. Hindi. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat. Mabuti. Nagpatuloy si Thea. Sana lahat ay magtulungan para patayin ang dragon pagdating ng panahon. Itong mamatay. Lahat ay makakakuha ng pantay na bahagi ng mga samsam. Sana ay hindi ito mauwi sa labanang naganap noong sinubukan ng lahat na muli ang kaibuturan ng Espiritu Pagong. Walang tumutol. Dahil ang paghahati-hati ng mga samsam ay ang pinakamagandang resulta. Sa huli, ang bawat isa sa kanila ay kailangang umasa sa kanilang sariling lakas upang makabawi sa kanilang sariling bahagi ng mga samsam na hindi hinati ng pantay. Pagkatapos ng maikling talakayan, sumakay ang lahat sa mga bangkang lulan sa cruise ship, at tumungo sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon's Abyss.
Ang mga bangka ay medyo maliit. At ang bawat isa ay maaaring tumanggap lamang ng 3 hanggang 4 na tao. Nasa iisang bangka sina Thea at Thomas. On the way to the Dragon's Abyss. Thomas chid her, "Thea, you're too naive." Bagamat mukhang nakikinig sila sa iyo ngayon. Magbabago ang lahat sa sandaling patay na ang dragon. Ang lahat ay hindi may iwasang mapapasok sa isang matinding labanan sa mga samsam. Alam na alam ni Thea iyon. Gayunpaman, bilang kanilang pinuno, dapat niyang tiyakin ang kanilang ligtas na pagbabalik anuman ang mangyari. Tumingin siya kay Thomas at nagsusumamo. "Lolo, hindi ko makokontrol ang iba. Ngunit sana ay huwag mong saktan ang sinuman dahil sa mga samsam ng dragon." Alam ni Thea na ang mga martial artist na kasama niya sa isla ay may sariling motibo at tinitingnan ang mga samsam ng dragon. Ayaw niyang makakita ng away. Plano niyang iuwi ng ligtas ang lahat. Gayunpaman, wala siyang magagawa kung ang mga bagay ay lumampas sa kanyang kakayahan na hawakan ang mga ito. Napatingin si Thomas kay Thea. Nang makita ang kaawa-awang hitsura nito, nakaramdam siya ng simpatiya sa kanya. Siya ay napabuntong hininga. "Thea, masyado ka pang walang muwang. Isinasantabi ang lahat. Hindi magpapaliban sa iyo si Sky at ang Thunder King. Sinusunod nila ang mga utos mo ngayon para lang patayin ang dragon. Kapag patay na ang dragon, kilos sila." Natahimik si Thea nang marinig iyon. Sa ngayon, wala siyang pakialam sa mga pangyayari sa sinaunang martial world. Siya lamang ang nagmamalasakit upang matiyak na ang mga sundalo sa cruise ship ay makakauwi sa buhay at sa isang piraso. Tulad ng para sa mga sinaunang martial artist na nagpasyang makipag-away para sa dugo ng dragon. Wala itong kinalaman. Kanya, wala na siyang sinabi pa. Nagpatuloy ang bangka sa mabilis nitong takbo. Samantala, nakaupo si James sa tabi ng isang bato malapit sa baybayin sa isla na may kapirasong dayami sa kanyang bibig habang pinagmamasdan ang paghampas ng mga alon. Maya-maya, may ilang bangkang lumitaw sa kalayuan. Tuwang-tuwa siyang tumayo at napabulalas. Parating na sila. Dumating na sila sa wakas. Matapos magsaya sandali, tuluyan na siyang kumalma. Wala siyang ideya kung sino ang mga tao sa bangka. Walang sinasabi kung talagang mapapabagsak nila ang dragon. At walang makapaghuhula kung magkakaroon ng labanan sa mga samsam ng dragon. Mabilis na tumalikod si James at nakipagkita kay Wilbur. Sumulat siya sa lupa. Darating ang mga tao. Marami sila. Malamang na nandito sila para patayin ang dragon. Magtago muna tayo. Nang makita ang mga salitang isinulat ni James, agad na tumayo si Wilbur at nagsimulang magsulat sa lupa. "Ikaw ba? Sigurado? Sigurado ako." Hindi nag-aksaya ng oras si Wilbur at mabilis na umalis sa lugar. Sumunod naman si James sa likod niya. Nagtago muna ang dalawa bago makarating sa isla ang mga bangka. Hindi nagtagal. Dumaong ang mga bangka. Sunod-sunod na bumaba sa bangka ang mga martial artist. Bumaba si Thea sa bangka at pinagmasdan ang paligid. Nasa location sila kung saan kinunan ni Sky ang video ni James na nahulog sa dagat. Lumingon siya at tumingin kay Sky sa kanyang likuran. Nagtatanong, "Saan mo nakilala ang kakaiba at mabalahibong lalaki?" "Sa Dragon Abyss sa bundok na iyon sa unahan," turo ni Sky sa harap nila. Tumalikod na si Thea at aalis na sana sa direksyong tinuro ni Sky. Mabilis na humakbang si Thomas sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Sinabing, "Anong ginagawa mo, Thea? Sinusubukan mo bang patayin ang lahat?" "Hanapan ko si James. Hahanapin ko ang mabalahibong lalaking iyon at tatanungin ko siya." Sigaw ni Thea. Hindi siya pumunta sa isla para patayin ang dragon kundi para hanapin si James. Pangungumbinsi ni Thomas, "Thea, kailangan mo munang kumalma. Dahil nandito na tayo, dapat tingnan muna natin ang lugar. Kung walang ingat kang kikilos, alertuhan mo lang siya."
Maging si James ay hindi makalaban sa kanya. Kaya ang taong ito ay dapat na isang 9th rank Grandmaster. Kailangan nating magpatuloy sa isang plano. Hindi ako natatakot. Malakas na sagot ni Thea. Siya ay tumanggi na maging dahilan. Si James lang ang umiikot sa isip niya. Hawak ang malevolent sword. Mabilis siyang sumugod. Ang babaeng ito. Sinundan ni Thomas ang walang magawang ekspresyon. Ang grupo ng mga martial artist ay hindi natakot sa 9th rank Grandmaster. Ano ang isang 9th rank martial artist laban sa 12-dosenang mga ito? Gaano man kalakas, ang partido na may mas malaking bilang ay lalabas na matagumpay. Dito natipon ang mga nangungunang powerhouse sa mundo. Magkasama, maaari pa nilang talunin ang dalawang 9th rank Grandmasters. Mabilis na tumakbo si Thea at hindi nagtagal ay lumitaw sa kalaliman ng dragon. Sinundan siya ni Sky at tinuro ang daan para sa kanya. Kabanata 1765. Pumasok sila sa bangin. Ngunit wala itong laman. Matapos maghanap sa paligid sa bangin, wala silang makitang sinuman. Samantala, nakatayo sina James at Wilbur sa isang bato sa isang bangin. Pinapanood silang naghahanap sa kailaliman. Thea. Nakita ni James si Thea. Nang makita si Thea na nangunguna sa club, natarante si James. He murmured. Anong nangyayari? Bakit nandito si Thea? Hindi ba siya nawala ang kanyang mga alaala at cultivation base? Bakit niya isinali ang sarili niya sa kaguluhang ito? Matapos makita si Thea, hindi na nakabalik si James. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon sa bangin at napunta sa ilalim ng bangin. Samantala, si Thea naman ay nakatingin pa rin sa paligid ng bangin. Hinanap niya kung saan-saan sa Dragon's Abyss ngunit hindi niya makita ang kakaiba. Mabalahibong lalaki o si James. Dahil sa pagkabalisa ay napasigaw siya. James, nasaan ka? Labas! Please, lumapit ka sa akin. Mga hikbi, sigaw niya at napaluha. Thea, sa pagkakataong iyon, may boses na nagmula sa kanyang likuran. Natigilan si Thea nang marinig ang pamilyar ngunit hindi pamilyar sa boses. Lumingon siya. Isang pamilyar na figure ang nakatayo sa harapan niya. Sa takot na nagha-hallucinate siya, paulit-ulit na kinusat ni Thea ang kanyang mga mata. Lumakad palapit sa kanya ang figure. Thea, ikaw ba talaga yan? James. Nabulunan si Thea, at mas maraming luha ang tumulo sa kanyang mga mata. Hindi siya mapakali sa kung paano siya tumingin sa iba at sumugod sa mga bisig ni James. Sobs. Ikaw talaga James. Ikaw talaga. Salamat sa Diyos at buhay ka pa. Niyakap din ni James si Thea. Nagulat siya pero naguguluhan din. Tanong niya, ano ang nangyayari? Hindi ba nawala ang iyong mga alaala? Paano ka nakabawi? At saka, bakit ka nandito sa kanila? Saglit na umiyak si Thea habang binitawan niya si James. Sa dinami-dami ng taong nanunood, medyo nahihiya siya at nahihiyang ibinaba ang ulo. Sa pagkakataong iyon, nabaling ang tingin ng maraming tao kay Sky. Feeling like he was put on the spot, Sky said, bakit lahat kayo nakatingin sa akin? Paano ko malalaman na siya? Buhay pa. Nakita ko siya na hinampas sa dagat gamit ang sarili kong mga mata at naisip kong patay na siya. Si Thea naman ay nagpaliwanag sa lahat ng nangyari kay James. Ano? Nagulat si James. Kumuha ka ba ng dugo ng kilin, dragon, at phoenix? Oo, ngumiti si Thea at mapaglarong sinabi. Ayon sa mga teorya, isa na akong immortal na walang katapusang habang buhay. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay nagbigay sa iyo ng dugo ng phoenix. At ang omniscient deity ay nagbigay sa iyo ng dugo ng kilin. Natigilan si James. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari pagkatapos niyang umalis. Natigilan din ang iba matapos marinig ang buod ni Thea sa mga nangyari. Ang omniscient deity ay isang immortal. Hindi pwede.
Napakahusay niyang itinago kung totoo iyon. Ang prinsipe ng Orchid Mountain na buhay ay hindi kapani-paniwala. Nagulat ang lahat sa revelasyon. Ang impormasyon ay lampas sa kanilang imahinasyon at kaalaman. Ma'am, tumango si Thea at same time na sinabi. Totoo, ganap na akong nakabawi ngayon. Nag-mutate ang dugo ko. At nabawi ko na ang kakayahan ng dugo ko sa pagbabago buhay. Medyo malakas ako ngayon at naging Great Grandmaster ng buong martial community. Ipinagmamalaki ni Thea ang kanyang mga nagawa kay James. Marahang hinaplos ni James ang maliit niyang ulo at nakangiting sinabi. Natutuwa akong gumaling ka. Pagbalik natin, makakahanap tayo ng isang lugar na nakatago sa labas ng mundo at iiwan ang lahat ng makamundong gawain sa likuran natin. Sige. Binigyan siya ni Thea ng matamis na ngiti. James. Lumapit si Callan. Tinapik ang balikat ni James. At sinaman siya ng tingin. Alam ko na hindi mo sipain ang balde ng ganoon kadali. Nakagan ang loob ko na makita kang buhay at maayos. Kabanata 1766. Matapos humakbang si Callan para batiin si James ay sumunod naman ang mga nakakakilala sa kanya at maging ang mga hindi pamilyar sa kanya. Ipinamalas ni James ang kanyang nakakatakot na lakas sa ibang bansa nang pumunta siya sa teritoryo ng Blood Race. Bukod pa rito, nabawi ni Thea ang kanyang lakas. Ang dalawang magkasama ay hindi magagapi. Walang makakaligtas sa pag-aaway sa kanila. Hindi masakit na batiin si James at kilalanin siya. Kung mayroon man, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa hinaharap. Lolo, napansin ni James si Thomas at tinawag siya nito. Ma'am, malumanay na tumango si Thomas at nakangiting sumagot. Natutuwa akong buhay ka. Ang buhay sa iyong sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Tumingin si James kay Thea at nagtanong. Nandito ka para patayin ang dragon. Tama ba? Tumango si Thea at sinabing. Oo, nandito kami para patayin ang dragon. Ang dugo nito ay maaaring gumawa ng isang walang kamatayan. Ang mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo ay nagtipon kasama ang layuning ito. Sa pagkakataong ito, handa na kaming mabuti at may dala kaming mga high-tech na armas. Ilalabas natin ang mga sandata kung hindi sapat ang ating lakas para patayin ang dragon. Dahil buhay pa si James. Nagbago ang isip ni Thea at ngayon ay nakatakdang patayin ang dragon. Siya ay immortal na at mabubuhay ng libo-libong taon sa pinakamababa. Samantala, mortal martial artist pa lang si James. Kahit na ang mga martial artist ay may mas mahabang buhay. Ang pinakamatagal na maaari nilang mabuhay ay hanggang sa 200 taon. Sa kabila ng ikasyam na ranggo na kakaunti na immortality, lamang ay maaaring umabot sa ranggo na ito. Ang mga nakagawa nito ay nagtagumpay lamang noong ginamit nila ang dugo ng 4 na banal na hayop. Kaya, walang sino man ang makakatiyak kung ang immortalidad ay ipinagkaloob ng dugo ng 4 na banal na hayop o ng ikasyam na ranggo mismo. Para makasama si James habang buhay, nagpasya si Thea na patayin ang dragon at tulungan din si James na maging immortal. Napatingin si James sa mga martial artist. Marami ang pamilyar na mukha, at iilan lamang ang estranghero sa kanya. Gayunpaman, nakikita niya na ang mga naglakas loob na pumatay sa dragon ay malalawak at nakatayo man lang sa iyong paligid. Honey, alam mo ba kung nasaan ang dragon? Tanong ni Thea. Ang alam ko lang ay nasa islang ito talaga ang dragon. Hindi ko pa alam ang eksaktong lokasyon nito. Umiling si James at inilibot ang paningin sa paligid para tingnan kung sinundan siya ni Wilbur. Gayunpaman, wala nang makita si Wilbur. Bagaman hindi ko alam kung saan ito. May kilala akong nakakaalam. Sandali lang. Hahapin ko siya. Umalis si James. Natagpuan niya si Wilbur sa isang bangin sa itaas ng Dragon's Abyss. Si Wilbur ay nakaupo sa isang bato na nagtatampo. Lumapit si James at nagsulat sa lupa. Anong mali?
Nanambalik si Wilbur sa katinuan at sumagot. Wala lang. Medyo overwhelmed lang ako ngayon. Ako ay nanirahan dito sa loob ng maraming taon at medyo hindi ako komportable sa napakaraming tao sa isla ito. Ayokong makilala ang mga tagalabas na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Wilbur ang pagsasalungat sa sitwasyon. Sa pagdating ng mga tagalabas na ito, alam niyang makakaalis na siya sa wakas. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos niyang umalis? Hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan. Sumulat si James sa lupa. Nandito sila para patayin ang dragon. Nakahanda na sila at tiyak na maibaba nila ito. Maaari mong ibunyag sa akin ang kinaroroonan ng dragon. Natural na alam ni Wilbur na ang mga taong ito ay dumating para sa dragon. Noong nakaraan, pumunta rin siya sa isla para sa dragon. Gayunpaman, ang kanyang buong pangkat ay nabura. Ma'am, dadalhin kita doon. Sumulat si Wilbur ng ilang salita sa lupa. At pagkatapos ay tumayo siya. Nanguna si James at muling nakipagkita kay Thea at sa iba pang martial artist. Nang makita ang kakaiba at mabalahibong lalaki, lahat ay nakabantay. Nag-iingat lalo si Sky sa kanya at napaatras ng ilang hakbang. Nakita niya ang nakakatakot na lakas ng taong ito na kayang madaig maging si James. Kung ang kakaibang taong ito ay kikilos, malamang na sila ay magdaranas ng matinding casualty. Agad naman silang sinigurado ni James. Hindi mo kailangang magbantay. Napakabait na tao ni Wilbur. May naabsorb siyang dugo ng dragon. Kaya hindi niya kayang hayaang madaig siya ng kanyang emosyon. Kung hindi, makakaranas siya ng energy deviation. Kaya niyang pangunahan ang daan patungo sa dragon. Sa sandaling nabanggit ang dragon, ang mga mukha ng lahat ay lumiwanag sa sigasig. Nanatiling tahimik si Wilbur, hindi siya nagsasalita ng solin. Kaya kahit magsalita siya, walang makakaintindi sa kanya. Kabanata 1767. Tumalikod si Wilbur at nagsimulang manguna. Gayunpaman, walang nang ahas na sundan siya. Mabilis na sabi ni James. Let's go. Mahahanap natin ang dragon kung susundin natin siya. Sa pagtitiwala ni James, nagsimulang sundan siya ng mga martial artist. Pinangunahan ni Wilbur ang mga martial artist sa kailaliman ng Dragon's Abyss. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa baybayin malapit sa isang kipot. Itinuro niya ang makipot sa unahan at sumulat sa sinaunang script sa lupa. Ang dragon ay naninirahan sa kipot sa unahan natin. Mayroong ilang mga tao na naruroon na maaaring magbasa ng mga sinaunang script mula sa libo-libong taon na ang nakalilipas. Nang makita nila ang mga salitang isinulat ni Wilbur, natuwa sila, sabi ng Thunder King, dahil alam na natin ang lokasyon ng dragon. Ano pa ang hinihintay natin? Aakitin ko ang dragon palabas. At lahat ay maaaring umatake ng sama-sama. Sigurado akong hindi tayo kayang kunin ng halimaw na ito ng sabay-sabay. Pagkatapos magsalita, ang Thunder King ay malapit ng sumugod sa kipot. Gayunpaman, sumugod si Thomas sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Malamig na sinabing, kung gusto mong mamatay, huwag kaladkarin ang lahat pababa kasama mo. Pinandilatan ng Thunder King si Thomas at sumigaw. Ano ang ibig mong sabihin dito? Sino ka para kausapin ako ng ganyan Kasengit? Agad na yumigting ang kapaligiran at naging hindi mapalagay. Mabilis na pumagitna sa kanila si Thea at pinawi ang tensyon. Huwag kang kumilos ng walang ingat. Dapat pag-usapan muna natin ito. Sumagot ang Haring Kulog. Pakakawalan ko ito dahil sa dakilang Grandmaster. Mas mabuting bigyan mo ng pansin kung paano mo ako kakausapin sa hinaharap. Kung hindi, ilang minuto lang ay paghiwalayin kita. Napangiti ng mahina si Thomas at hindi sumagot. Nagtipon ang lahat at nagsimulang mag-usap kung paano akitin at patayin ang dragon. Nakatayo sa likod, bamulong si Lina. Captain, hindi ka walang ingat na tao. Anong meron? Ha?
Ngumisi at bumulong ang Thunder King. Isang gawa lang ang lahat. Habang nagsasalita siya, dumilim ang mukha niya. Huwag kang mag-all out mamaya. I save ang mas maraming lakas hanggat maaari. Pagkatapos patayin ang dragon, patayin ang lahat ng nandito. Ang dugo ng dragon ay magiging atin. At tayo ay magiging mga immortal. Sa hinaharap, tayo ang magdidikta ng mga patakaran sa mundong ito. Naiintindihan. Tumango si Lina at ang iba pang psychics. Samantala, si James at ang iba ay gumagawa ng plano. Iminungkahi ng lahat na si Thea ang dapat na mag-akit sa dragon dahil siya ang Great Grandmaster. Sasang-ayon na sana si Thea, ngunit hinayla siya ni James sa likuran niya at humakbang pasulong. Na nagsasabing, sa halip, ako na lang, magtatrabaho din iyan. We can rest assured kung pupunta ka dahil mas malakas ka kay Thea. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Paalala ni Callan, mag-ingat ka dyan James. Sinabi rin ng Archbishop ng Polar Sect, mag-ingat ka, kaharap namin ang isang dragon. Kahit nasa ating sama-samang lakas, hindi natin ito matagumpay na mapatay. Pinayuhan din ni Thomas, kung may problema ka, hindi mo kailangang pilitin. Tumango si James. Sige, mag-iingat ako. Sa sinabi nito, umalis siya at nagtungo sa harap nila. Naglakad siya papunta sa gitna ng kipot. Nakatayo sa ibabaw ng tubig. Bigla siyang sumisid sa dagat at nawala sa paningin ng lahat. Siya ay patuloy na bumababa sa napakalalim na kipot. Matapos umabant ng mahigit 1,000 metro, hindi pa rin niya maabot ang ilalim. Kaya naman, nagpatuloy siya sa paglalim. Nang maabot niya ang halos 3,000 metro sa dagat, nakita niya ang ilang malalaking bato at tumingin sa paligid. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng kuweba. Ang kuweba ay napakalaki at halos 10 metro ang lapad at daan-daang metro ang taas. Nagsimula siyang magmuni-muni. Ayon kay Wilbur, malamang na nakatago ang dragon sa kuweba sa loob ng kipot na ito. Maingat siyang lumapit sa pasukan ng kuweba. Pagkatapos, hinugot niya ang primordial dragon sword at pinitik iyon. Isang nakakatakot na sword energy ang sumambulat sa malalim na tubig at nagdulot ng tsunami. Dagandong, biglang parang may malakas na sigaw mula sa dragon. Nang makita ang kaguluhan sa kuweba sa harapan niya, alam ni James na nagising na ang dragon. Kabanata 1768, habang mas tumitindi ang kaguluhan sa loob ng tubig. Isang malakas na agos ang hamampas sa kanya. Sa kabila ng pag-akyat sa Skyward Stairway's 9th rank, hindi niya nakayanan ang puwersa at napabuga siya. Umikot-ikot sa tubig. Mabilis siyang umatras sa isang ligtas na distansya. Bagamat siya ay nasa ilalim ng dagat. Ang tubig ay napakalinaw, at nakikita niya ang lahat sa kanyang harapan. Isang ulo ang nakausli sa napakalaking kuwebang bato sa kanyang harapan. Isa itong napakalaking ulo na parang kamelyo na may mga sungay na nakahilig sa itaas. Ang dragon ay mayroon ding mahabang balbas at malalaking mata na naglalabas ng pulang ilaw na parang pares ng parol. Ibinuko nito ang bibig at tumambad ang dalawang hanay ng matatalas na ngipin. Sa pagbukas nito ng bibig, isang nakakatakot na puwersa ang tumawid sa tubig, na nagdulot ng panibagong unos sa dagat. Mabilis na umatras si James. Ngunit bumagsak ang pressure sa kanya. At naramdaman niya ang kirot sa kanyang katawan. Iniwaswas ni James ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Isang sword energy ang sumabog. Mabilis itong umabant sa ulo ng dragon. Pagkatapos ng isang pag-atake, mabilis na tumalikod si James at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang layunin ay para lamang makita ang dragon. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nakatayo sa baybayin at nakatingin sa kipot. Biglang umalangaw ang kalmadong tubig. May pumunta, bulalas ng isang tao. Lahat ay nakatingin sa ibabaw ng dagat. Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig.
Ang kalmadong dagat ay nagsimulang umalag ng marahas. At nagsimulang bumuo ng malalaking alon na may taas na 10 metro. Na bumagsak sa dalawang bangin malapit sa kipot. Ang ilang mga bato ay nahulog dahil sa malalaking alon. At sila ay bumagsak sa dagat. Ito ay, darating na. Yung dragon ba talaga? Malapit na tayong magkaroon ng matinding labanan sa dragon. Kinakabahan ako. Napabuntong hininga ang lahat. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw mula sa ilalim ng dagat at mabilis na lumitaw sa harap ng lahat. Ayos ka lang ba? Mabilis na lumapit si Thea. Casual na pinunasan ni James ang tubig dagat sa kanyang mukha at sinabing, "Ayos lang ako. Nakita ko ang dragon." With that, lumingon siya at tumingin sa dagat. Ang dagat ay umaalog ng marahas. At ang mga alon ay bumagsak kung saan-saan. Hindi nagtagal, isang napakalaking ulo ang lumabas mula sa tubig. Dagandong. Sa sandaling lumitaw ang ulo ng dragon. Nagpakawala ito ng galit na galit. Nakakabingi ang tunog. At maging ang pangwalong ranggo ng mga Grandmaster na naruroon ay nakakaramdam ng discomfort sa kanilang mga tainga. Ang umuungol na dragon ay bumangon mula sa tubig. Sa wakas ay nakita na ni James ang hitsura nito. Ang dragon ay mahigit 30 metro ang haba. At ang katawan nito ay humigit kumulang 7 hanggang 8 metro ang kapal. Ito ay may mga sungay na parang USA. Isang ulo na parang kamelyo. Mga mata na parang kuneho. Isang leeg na parang ahas. Mga kaliskis na parang isda. Mga kuko na parang agila. Mga palad na parang tigre. At mga tainga na parang baka. Ang dragon ay kombinasyon ng maraming hayop. Kaya, iba't ibang tampok ng hayop ang makikita dito. Ang dragon ay kulang sa buntot. Kaya medyo kakaiba ang hitsura nito. Ang 30 meter long dragon ay tumalon ng 10 metro sa hangin. Mabilis na umatras ang lahat ng ilang daang metro ang layo nang makita ang eksenang ito. Nang makita ang napakalaking dragon, maraming tao ang napabuntong hininga. Biglang humakbang si Thea at sinabing, "Lahat, natatakot ako na hindi natin mapatay ang dragon." Ang dragon ay patron na hayop ni Saul. Bilang mga inapo ng dragon, hindi natin ito dapat patayin. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng panghihinayang si Thea sa kanyang pinili. Hindi na niya gustong patayin ang dragon dahil katulad ito ng nakita niya sa larawan. Gayunpaman, ang nakita niya sa larawan ay kulay gintong dilaw. At ang nasa harap niya ay kulay cyan. Kabanata 1769. Isang malakas na aura ang nagmula sa dragon. Kahit na malayo ang kinatatayuan ni Thea ay nakaramdam pa rin ito ng hininga na para bang dinudurog siya ng malaking bato. Nahihirapan siyang huminga. Sisingilan. Inilabas ni Thomas ang kanyang sandata. Swoosh! Habang hinuhugot ni Thomas ang kanyang espada. Isang nakasisilaw na swordlight ang bumaril sa kalangitan. Ang swordlight ay nagpakalat sa mga ulap. At ang kalangitan ay agad na lumiwanag. Maraming tao ang namamangha nang mapansin ang espadang hawak ni Thomas. Ang malignant sword. Ito ay ang kasumpa-sumpa na malignant sword. Hindi ko inaasahan na si Thomas ang may espada. Iyan ba talaga ang malignant sword na naitala sa kasaysayan? Bulalas ni Simon. Ang malignant sword ay isang sikat at mataas na kagalang-galang na espada na naitala sa kasaysayan. Ito ay tibak ng isang kahabag-habag sa araw na isa. 800 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, wala nang mga talaan nito sa kasaysayan. Hinugot ni Thomas ang malignant sword at itinutok ito sa Cyan Dragon sa di kalayuan. Tapos, sumigaw siya. Mga kapwa ko martial artist. Naalala niyo ba kung bakit tayo pumunta dito? Nandito kami para patayin ang dragon. Ngayon na ang dragon ay nasa harap namin. Iwaray ang iyong mga sandata at patayin ang dragon. Hahatiin natin ang dugo ng dragon ng pantay-pantay.
At lahat ay magkakamit ng immortalidad. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thomas. Atake! Sigaw din ni Sky. Sumunod naman si Sky at binunot ang kanyang espada. Kahit na ang kanyang espada ay hindi kasing sikat ni Thomas. Malayo pa rin ito sa karaniwan at kumikinang ng maliwanag. Swoosh! Sunod-sunod na nagsimulang maglabas ng espada ang lahat. Sa sandaling iyon, ibinuka ng Cyan Dragon sa malayong langit ang bibig at ibinuga ang hininga ng dragon nito. Kaagad, ang malakas na hininga ay hamampas pasulong, na nagdulot ng napakalaking alon at humahagugol ang hangin. Gayunpaman, hindi natakot ang mga tao sa display. Hinawakan nila ang kanilang mga sandata at kumilos laban sa kalaban na puwersa. Sumunod si Thomas sa pinakaharap. Iniindayog ang kanyang malignant sword para bumuo ng sword energies para labanan ang malakas na hangin. Ang iba ay kumalat at pinalibutan ng dragon. Lumapit si Thea kay James at hinayla siya. Nasasabik na, "Mahal, hindi natin dapat patayin ang dragon." Ayaw din ni James na patayin ang dragon. Bilang isang Soulin, natural na alam niya ang alamat ng dragon. At kung paano may tradisyonal na kasabihan na sila ay mga inapo ng dragon. Ang dragon ay simbolo na si Soulin. Gayunpaman, wala siyang magagawa para pigilan ito dahil dumating na ang mga bagay-bagay sa ganito. Thea, I'm afraid there's no stop it this time. Ang pagpatay sa dragon ay ang pinakamahalaga. Ang susunod nating gagawin ay umani ng mga pagkatapos mapatay ang dragon. Pagkatapos patayin ang dragon, walang sinasabi kung ilang makapangyarihang martial artist ang isilang. Ang mga taong ito ay may sariling motibo. At para masupol sila, kailangan nating maging mas malakas kaysa sa kanila. Bakas sa mukha ni Thea ang pag-aatubili. Sa sandaling nakita niya ang dragon, nagbago ang kanyang kalooban. Parang nakita niya ang sarili niyang kamag-anak. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng lungkot. Alam niyang walang makakapigil sa nangyari. 1/3. Ang natitira para sa kanya ay tulad ng nabanggit ni James, ani ng mga nabanggit. Tumingin si Thea kay James at sinabing, "Honey, I heard from Sir Caden that the dragon's spoils are all extraordinary." Gayunpaman, ang pinakamahalagang bahagi ay hindi ang dugo nito kundi ang dragon essence. Nagulat si James at nagtanong, "Ano ang dragon essence?" Ipinaliwanag ni Thea, "Ito ay parang core ng spirit turtle. Ngunit ang dragon essence ay mas kapansin-pansin kaysa sa core ng spirit turtle. Iba rin ang epekto. Maaaring pahusayin ng dragon essence ang cultivation base ng isang tao at true energy. Pagkatapos mapatay ang dragon, dapat tayong magsanib ng puwersa para bawiin ang kakanyahan ng dragon. Hindi natin hahayaang mahulog ito sa kamay ng ibang tao." Boom! Sa sandaling iyon, isang matinding labanan ang sumiklab sa kalangitan. Maraming tao ang kinubkob ang dragon. At ang mga tao ay nag-awit ng kanilang mga espada upang ilabas ang nakakatakot na sword energy sa dragon. Ang mga pag-atake ng sword energy ay tumama sa katawan ng dragon. Gayunpaman, ang mga kaliskis ng dragon ay matigas. At ang mga mahahalagang sword energies ay hindi makapag-iwan ng kaunting gasgas dito. Sa maikling sandali, hindi bababa sa libo-libong sword energy ang tumama sa katawan ng dragon. Ngunit ang dragon ay nanatiling hindi nasaktan. Dahil kinubkob ng mga martial artist. Ang Cyan Dragon ay nagalit. Biglang sumugod ang dragon at lumipad sa langit patungo sa direksyon ni James. Pagkatapos, ibinaba nito ang kuko kay Thomas. Mabilis itong naiwasan ni Thomas. Hindi nakuha ng kuko ng dragon ang marka nito. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang naiwan sa welga. Sinira ng puwersa ang isang pader ng tindahan sa kipot sa ibaba. Sa isang iglap, gumuho ang bundok, at gamulong ang mga malalaking bato sa dagat. Kabanata 1770.
Ang dragon ay isang puwersa na dapat magsimula alang. Ang isang suntok ay sapat na upang magdulot ng gayong mapanirang pinsala. Nabalot ng malamig na pawis si Thomas pagkatapos niyang umiwas. Kung siya ay sinaktan, siya ay pira-piraso. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Ezekiel ang Hellfire Sword. Ang kanyang espada ay parang bola ng apoy. Nagliliyab sa isang nagninangas. Pulang sword light. Sinugod niya ang dragon ng napakabilis at itinutok ang espada sa tagiliran ng dragon. Gayunpaman, bago pa siya makalapit sa dragon, lumingon ito. Lumikha ng isang malaking bugzo ng hangin. Natangay ng malakas na hangin si Ezekiel at hindi mahanap ang kanyang balanse. Mabilis niyang ipinalibot ang kanyang true energy at umatras. Nagpatuloy ang matinding labanan sa langit. Wala sa mga martial artist ang gumamit ng kanilang signature martial art technique at tila sinusubok ang tubig. Halos hindi naglalagay ng anumang pagsisikap sa laban. Ang bawat isa ay may parehong ideya upang mapanatili ang kanilang lakas hanggat maaari. Alam nilang magkakaroon ng matinding labanan pagkatapos patayin ang dragon. Kaya, lahat sila ay nagsisikap na iligtas ang kanilang lakas upang makipag-agawan para sa mga samsam mamaya. Nakatayo sa malayo sina Thea at James at hindi pa sumasali sa labanan. Nakatingin ang dalawa sa nagaganap na labanan. Hindi rin nakilahok si Wilbur sa labanan. Alam ni James na ang mga martial artist na ito ay hindi sapat upang patayin ang dragon. Naglakad siya papunta kay Wilbur at nagsulat ng ilang salita sa lupa. Hindi ka ba sasali? Sumulat si Wilbur. Wala akong balak. Hindi ako interesado sa dugo ng dragon o sa asensya nito. Ang tanging hiling ko lang ay umalis kayo sa lalong madaling panahon pagkatapos patayin ang dragon. Ayokong magambala ang tahimik kong buhay. Sa loob ng libo-libong taon. Nag-iisa si Wilbur sa islang ito. Sanay na siya sa tahimik at mapayapang araw. Ang biglaang pagsulpot ng napakaraming tao ay hindi siya komportable. Pagkatapos sumagot kay James, tumalikod na siya at umalis. Kumunat ang noo ni James. Sa grupong ito ng mga tao, si Wilbur ang pinakamalakas. Mahirap patayin ang dragon kung wala siya. Habang pinapanood ni James ang pag-alis ni Wilbur, papalapit na sa kanila ang labanan. "Honey, ingat ka!" Sigaw ni Thea at mabilis na humarap kay James sabay hila sa kanya. Boom! Matapos makaalis ang dalawa, isang nakakatakot at mapanirang puwersa ang agad na bumangga sa dati nilang kinalalagyan. Si James, na nakatakas na ilang daang metro ang layo, ay napatingin kay Thea at napakamot sa ulo. Tapos, nakangiti niyang sabi, "Salamat, Thea, kung nataman ako, nasugatan ako ng husto sa pangyayaring ay, hindi agad napatay." Mataimtim na tiningnan ni Thea ang labanan at sinabing, "Tama na ang tungkol dito. Sumali tayo sa labanan." Bagamat nakaramdam ng simpatiya si Thea at ayaw niyang patayin ang iba ang dragon. Wala siyang magagawa para pigilan ito dahil umasenso na ang mga bagay sa ngayon. Ang tanging magagawa niya ngayon ay patayin ang dragon nang magkasama at makibahagi sa mga samsam nito upang palakasin ang kanyang lakas. Sige, tumango si James. Mabilis na tumakbo ang dalawa. Ang malevolent sword sa kamay ni Thea ay nagbuga ng 100 meter-long black sword light. Beats! Ang sword light ay tumawid sa kalangitan na may mapangwasak na lakas. Sa kabila ng pagiging malakas, ang dragon ay sinalakay ng maraming tao at nalilito kung paano magre-react. Masyadong mabilis ang pag-atake ni Thea, at ang 100 meter-long sword energy ay tumama sa dragon. Isang napakalaking suntok ang ginawa nito sa dragon, na nagdulot ng pagkalaglag ng ilang kaliskis sa dragon. May dam-aloy na dugo mula sa sugat. Haha, nasugatan ang dragon. Tulad ng inaasahan mula sa ating dakilang Grandmaster. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malakas kaysa sa atin.
Ang lahat ay nakakita ng isang sulyap ng pag-asa matapos makita ang dragon ay nagtamo ng kaunting pinsala. Ang Thunder King ay lumutang ng 10 metro sa himpapawid sa di kalayuan. Hindi mabilang na mga kislap ng puting kidlat ang sumasayaw sa paligid niya. Tinamaan ng kidlat ang dragon. Sa bawat oras na dragon ay hampasin. Ang puwersa ay sabog ito sa isang direksyon at pagkatapos ay sa isa pa. Dagandong. Galit na galit ang dragon. Ibinuko nito ang dagwang bibig at naglabas ng Cyan Energy Ball. Ang bola ng enerhiya ay sumingil sa Thunder King na may puwersa. Kapitan! Ingat! Sigaw ng ibang psychic. Ang Thunder King ay umatake mula sa malayo para makaiwas siya bago bumaril ang Cyan Energy Ball papunta. Kanya, boom! Sa pag-iwas niya ay agad na sumabog ang paligid. Kabanata 1771. Ang malakas na pag-atake ay nagdulot ng pagsabog na sapat upang masira ang espasyo sa kanilang paligid. Na nagparamdam sa kanila na sila ay nasa isang hindi totoong dimensyon. Sa sandaling iyon, ang iba ay patuloy na umaatake. Pinakawalan nila ang sword energy sa Cyan Dragon mula sa malayo. Ang kaliskis ng dragon ay patuloy na pinuputol. Inilantad ang nakakatakot na pula at duguan nitong laman. Sa kabila ng pinsala, ang dragon ay makapangyarihan pa rin. At ang aura nito ay lalong lumakas. Ito ay patuloy na umaatake at nagmamadali patungo sa mga martial artist. Matapos makaligtaan ng isang pag-atake, itinakda ng dragon ang target nito sa isang psychic at sumugod sa kanya sa isang biglaang paggalaw. Alam na hindi niya maiiwasan ang pag-atake sa oras. Ang psychic ay nag-activate ng puting halo upang protektahan ang kanyang sarili. Nagpaplano siyang umasa sa kanyang psychic power para labanan ang pag-atake ng dragon. Lumipad ang Cyan Dragon patungo sa kanya. Inindayog ang kuko nito, at hinawakan ang psychic. Basag. Ang puting panangga sa paligid ng psychic ay nawasak kaagad. Namutla ang kanyang mukha, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sumigaw siya, "Kapitan! Iligtas!" Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, nadurog siya ng kuko ng dragon sa isang dagwang tumpok ng laman. Nang makita ang eksenang ito, ang mga martial artist ay nagulat at mabilis na umatras, na nagpapanatili ng isang tiyak na distansya mula sa dragon. Damn it! Galit na sumpa ng Thunder King. F***Stacker. Nagdilim ang ekspresyon ni Lina. Nagpatawag ng kidlat ang Thunder King at nagpatuloy sa pag-atake. Pinakawalan din ni Lina ang kanyang apoy. Sa isang iglap, nagkaroon ng apoy at napalibutan ang dragon. Kahit na ang mga apoy ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala sa dragon. Kung ihahambing sa mga ungol ng dragon, sinasaktan pa rin nila ito. Sa sandaling iyon, sinamantala ng iba pang martial artist ang pagkakataon at kinasuhan ang dragon. Mahigit 100 mahahabang espada ang tumusok sa nakalantad na katawan ng dragon. Kung saan ang mga kaliskis nito ay tumaas na. Sa sandaling tumusok ang mahabang espada sa katawan nito. Nagalit ang dragon. Biglang isang malakas na puwersa ang sumabog mula dito at pinalipad ang mga martial artist sa paligid nito. Mabilis. Ilabas ang iyong mga diskarte sa pagpirma. Matapos masabog sa malayo, napabuga si Thomas ng isang subo ng dugo. Bago pa niya mapunasan ang dugo sa kanyang labi, sumigaw siya, "Nasugatan na ang dragon. Kaya itigil mo na ang pagtitipid ng iyong enerhiya. Kung hindi natin ito papatayin ngayon, hindi na tayo magkakaroon ng pangalawang pagkakataon." Nakita ng lahat na nasugatan ang dragon. Gayunpaman, ang enerhiya na nagmumula sa dragon ay masyadong malakas. At hindi sila nang ahas na lapitan ito. Biglang nagpakawala ng hininga ang dragon. Ang isa sa mga martial artist ay pabaya at natangay ng Cyan Energy Ball na iniluwa ng dragon. Bago pa man siya makasigaw ay napamura na siya sa kawalan.
Ang iba pang martial artist ay nag-iingat matapos masaksihan ang lakas ng dragon. Bagamat ang dugo at diwa ng dragon ay mga kayamanan, kailangan nilang mabuhay upang makuha ang mga ito. Damn it! Nang makitang umaatres ang lahat, nagmura si Thomas. Matagal na siyang naghahanda para patayin ang dragon. Tumanggi siyang sumuko ngayong malapit na silang patayin. Kailangan niyang humakbang at kumilos muna. Noon lamang niya nakukumbinsi ang iba na sumunod sa kanila at mahikayat nilang gawin ang lahat upang patayin ang dragon. Sword Storm. Napaungol si Thomas. Bigla siyang sumulpot sa itaas ng Cyan Dragon. Binitawan niya ang malignant sword. Pinayagan itong lumutang sa kanyang harapan. Beats! Isang malakas na ugong ang umalangaw sa buong kalangitan. Isang sword energy ang sumambulat mula sa malignant sword. Isa naging dalawa, dalawa naging apat, at apat naging 8. Sa isang iglap, pinalibutan ng daan-daang sword energies ang malignant sword. Pumunta ka. Casual na ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ang malignant sword ay sumugod patungo sa dragon sa ibaba niya. Kasunod ng malignant sword, ang daan-daang sword energies ay sumisingil din sa dragon na may napakalaking kapangyarihan. Ano? Nagulat ang lahat sa signature martial technique ni Thomas. Kabanata 1772. Ang daan-daang sword energies ay sumisingil patungo sa dragon na may mapangwasak at nakakatakot na kapangyarihan. Naningkit ang mata ni Sky sa nakita. Nagulat siya sa sword storm ni Thomas. Sa gulat sa kanyang mga mata, bumulong siya. Anong klaseng sword technique yan? Umatras ang lahat. Beats! 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 Ang sword energies ay tumawid sa kalawakan at gumawa ng mga malalakas na sizzling sound. Dumagundong. Ang sword energies ay tumama sa katawan ng Cyan Dragon at sumabog, na naging sanhi ng pagbukas ng mga kaliskis nito at pagdugo ng dragon. Ang napakalaking katawan ng dragon ay bumagsak mula sa langit at nahulog sa isang gumuhong bundok. Nasira ang bundok at lumubog sa dagat kasama ang katawan ng dragon. Biglang bumuhos ang agos ng tubig mula sa dagat. Ang dragon ay pumailanglang muli sa langit. Galit na galit ito at pulang-pula ang mga mata, sa isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa katawan nito. Inihampas nito ang kuko kay Thomas. At ilang mga bahid ng cyan light ang mula sa kuko. Itinaas ni Thomas ang malignant sword para lumaban. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay mas mababa kaysa sa dragon. Napabuga siya ng hangin at bumulwak muli ang isang subo ng dugo. Sa pagkakataong iyon, maraming lalaking nakamaskara ang sumugod sa kanya. Sama-sama nilang nilabanan ang mga pag-atake ngunit walang kalaban laban sa dragon at pinilit silang umatras. Napaatras sandali si Thomas at naglabas ng elixir. Inubos niya iyon at mabilis na umatras sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos, sumigaw siya, kung hindi tayo gagawa ngayon, kailan tayo pupunta? Habang umaalingaw ang boses niya ay agad na hinampas ni Thea. Hawak ang malevolent sword, itinusok niya ang kanyang espada sa tagiliran ng dragon ng buong lakas upang maakit ang atensyon ng dragon. Tumalikod ang dragon at inatake si Thea. Pinaginhawa ang mga lalaking nakamaskara. Nang makita ito, ang iba ay sumugod at nagpakawala ng kanilang signature martial technique sa Cyan Dragon. Sumama din si James sa laban. Pinakawalan niya ang walang kapantay na 14 heavenly swords. 13 nakakasilaw na sword energies ang pinagsama sa isang makapangyarihang sword energy. Hinampas ng espada ang Cyan Dragon. Gayunpaman, inalis lamang nito ang ilan sa kaliskis ng Cyan Dragon at hindi nagdulot ng malaking pinsala. Ang kanyang pag-atake ay hindi kasing lakas ng sword storm ni Thomas. Pagkalapag ni James sa kanyang atake, naubusan siya ng lakas. Nang makitang hindi siya nakagawa ng malaking pinsala sa dragon, hinawakan niya ang kanyang ilong at bumulong.
Bagaman mas mataas ang ranggo ko kaysa kay Lolo, hindi ko kayang harapin ang kasing dami ng pinsalang ginawa ni Lolo sa Saiyan Dragon. Siguradong naitago ng mabuti ni Lolo ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, humarap si Thomas sa harap ni James at mabilis na uminom ng ilang tabletas. Na nagsasabing, makakatulong ang mga tabletang ito na mabilis na maibalik ang iyong true energy. Kunin mo sila at tumabi sa ngayon. Sige, nawalan na ng lakas sa pakikipaglaban si James at hindi na siya nagpatuloy sa pakikipaglaban. Mabilis siyang humakbang palayo. Pagkatapos umatras sa isang ligtas na lugar, nilunok niya ang mga tabletas. Kaagad, isang surge of energy ang tumagos sa kanyang katawan at nagpakalma sa kanya. Mabilis na nakabawi ang kanyang true energy. Sa loob lamang ng ilang minuto, nabawi niya ang halos 1/10 bahagi nitong, kamangha-manghang, hindi niya maiwasang mamangha. Habang binabawi ang kanyang true energy, binigyang pansin niya ang labanang nangyayari sa malayo. Bagamat nasugatan ang dragon, lalo na itong naging mabangis habang naglalaro ang laban. Ilang martial artist, psychic, at dayuhang powerhouse ang bumagsak, habang ang iba ay nasugatan. Umatras si Thea at humarap kay James. Splurg, bumuga siya ng isang bibig ng dugo. Mabilis na nilapitan siya ni James at tinanong, "Ayos ka lang ba?" Umiling si Thea at sinabing, "Wala namang seryoso. Ito lang ang aking kumikilos na blood energy." Ang Saiyan Dragon ay masyadong makapangyarihan. Kahit na ang dami nating sabay-sabay na umaatake dito, marami na ang namatay. Samantalang, ang mga naiwan ay nasugatan. Kung magpapatuloy ito, natatakot akong mapuksa ang buong squad natin. Tanong ni James, "Hindi ka ba naghanda ng mga high-tech na armas?" "Ma'am," tumango si Thea at sinabing, "I'll notify them right away." Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at inanabi ang kapitan ng cruise ship. "Dalhin mo ang cruise. Bilasan mo." Matapos maipasa ang utos, huminto siya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kabanata 1773, hindi nagtagal, kumalma ang umaagos niyang dugo. Sa di kalayuan, mahigpit pa rin ang laban ng mga martial artists sa Saiyan Dragon. Ang lugar sa paligid ng kipot ay gumuho at lumubog sa dagat. Ang bulubundukin sa paligid ng isla ay gumuho na rin. Kung magpapatuloy ang laban, tuluyang lulubog ang buong isla sa ilalim ng dagat. Lahat ng nasa labanan ay nasugatan at huminto kasama ang dragon. Nagkaroon ng patuloy na pagsabog sa ibabaw ng dagat. Patuloy na humahampas ang napakalaking alon. Isang lalaking kalmadong nakatayo sa tuktok ng bundok sa di kalayuan. Ito ay ang prinsipe ng Orchid Mountain na palihim na sumama. Nakihalo si Langston sa isang cruise ship sa tabi ng isla. Lingid sa kaalaman ng iba pang martial artist. Natatakot ako na hindi ito gagana. Bagamat nasugatan ang dragon, isa itong matiyagang hayop na may nakakatakot na lakas ng labanan. Kung magpapatuloy ito, lahat ng nandito ay mamamatay. Bulong ni Langston sa sarili. Alam niyang naghanda si Thea ng mga high-tech na armas. Gayunpaman, ang cruise ship ay magiging isang malaking target para sa pag-atake ng dragon kung ito ay lalapit. Ang cruise ay maaaring masira bago ang dragon ay kinatay. Napaisip si Langston. Maya-maya, naglabas siya ng maskara sa malapad niyang manggas at tinakpan ang mukha niya. Swoosh! Sa isang iglap, nawala siya. Maya-maya pa ay humarap siya kay James. Sa sandaling iyon, sinusubukan pa rin ni James na mabawi ang kanyang true energy. Matapos inumin ang mga tabletas mula kay Thomas, ang kanyang true energy ay mabilis na naibalik. At nasa kalagitnaan na siya ng ganap na paggaling. "Pahiram sa akin ang iyong espada." Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Narinig ni James ang boses at naramdaman niyang may papalapit na nagulat. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa lalaking nakamaskara. Bigla siyang tumayo at nagtanong,
Sino ka? Hindi yun mahalaga, pahiram sa akin ng Primordial Dragon Bladed. Naglahad ng kamay si Langston. Saglit na nag-alinlangan si James. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis niya ang Primordial Dragon Blade kay Langston. Hinawakan ni Langston ang espada. Sa sandaling mahawakan niya ang Primordial Dragon Blade. Naramdaman niya ang pagtataboy sa kanya ng espada. Isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa espada. Halos mawalan siya ng kapit. Kamangha-manghang. Hindi inaasahan ni Langston na napakalakas ng Primordial Dragon Blade. Pinakilos niya ang kanyang true energy at pilit na pinigilan ang Primordial Dragon Blade. Sa sandaling iyon, gumawa ng malutong na tunog ang espada. Swoosh! Hinawakan ni Langston ang Primordial Dragon Blade at itinuro ito sa langit. Biglang sumabog ang isang nakabulag na sword light mula sa espada. Pinasuko niya ang Primordial Dragon Blade gamit ang kanyang lakas at nakiisa sa labanan dito. Ano? Nagulat si James sa eksena. Sino ang lalaking ito? Bigla niyang naalala ang taong nagpakita sa isla na hindi nagtagal at nakipag-away kay Wilbur. Ang lalaking iyon ay maaaring gumawa ng sugpuin ang Primordial Dragon Blade. Mabilis niyang itinanggi ang ideya pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Magkaiba ang aura nilang dalawa. Huff! Huminga ng malalim si James at bumulong. Sa hindi inaasahan, maraming makapangyarihang martial artist sa Seoul. Ang taong ito ay maaaring gamitin ang Primordial Dragon Blade. Mukhang siya rin ay isang 9th rank Grandmaster. Pero, sino nga ba siya? Ang Omniscient Deity o ang prinsipe ng Orchid Mountain? Sandali niyang pinag-isipan ito ngunit hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng taong iyon. Kabanata 1774. Alam ni James ang tungkol sa Omniscient Deity at ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang Omniscient Deity ay nagbigay kay Thea ng dugo ng kilin. At ang prinsipe ng Orchid Mountain ay nagbigay sa kanya ng dugo ng Phoenix. Sapat na ito para malaman ni James na silang dalawa ay mga immortal na nabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taon. Sa pagdaragdag ng immortal ng blood race, medyo ilang mga immortal sa mundong ito ang nagsisiwalat ng kanilang sarili. Ang mga immortal na ito ay pawang mga 9th rank Grandmasters. Hindi sigurado si James kung sino ang lalaking nakamaskara na nagpakita. Pinagmamasdan niya ang labanan mula sa malayo. Sumali si Langston sa labanan. Ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay ay isang maalamat na sandata. Agad siyang nagpakita sa harap ng Cyan Dragon at mabilis itong inatake. Ang Primordial Dragon Blade ay bumulusok sa katawan ng Cyan Dragon. Splash! Agad na tumalsik ang dugo mula sa katawan nito. Galit na galit ang Cyan Dragon. Ito ay umungal. At ang nakakatakot na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan. Pinilit ang Primordial Dragon Blade na lumabas sa kanyang katawan. Kahit na ang isang powerhouse na tulad ni Langston ay nakipaglaban sa lakas nito. Napaatras ang kanyang katawan. At umikot ang kanyang blood energy. Nag-init ang kanyang lalamunan. At umagos ang dugo sa kanyang bibig. Pilit niyang nilunok ang dugo. Damn it! Nagmura si Langston sa kanyang puso. Napakalakas pa rin ng Cyan Dragon sa kabila ng kawalan ng buntot nito. Hindi ko moari kung gaano ito kalakas sa kalakasan nito. Nagulat si Langston. Hindi pa siya nakalaban ng dragon dati. Dati niyang nilabanan ang 4 Holy Beast Spirit Turtle. Ngunit nauwi sa kabiguan ang labanan. Matapos mapilitan pabalik, muling sinugod ni Langston ang dragon. Nagpakawala siya ng nakakatakot na malakas na sword technique at lumitaw sa likod ng Cyan Dragon. Paulit-ulit niyang ibinato ang espada sa kanyang kamay. Mabilis na nagkatotoo ang isang serye ng sword energies at nilaslas ang Cyan Dragon. Nasilaw ang lahat sa kanyang sword energy. Ang mga martial artist ay umatras sa malayo at pinanood si Langston na nakikipaglaban sa Cyan Dragon.
Nagulat sila at natarante sa eksena. Sino ang taong ito? Napakalakas niya. Ang kanyang diskarte sa espada ay hindi kapani-paniwala. Hindi ko makita ng malinaw ang mga galaw niya. Naghiyawan ang mga manunood. Pinanood ni James ang laban at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, ulong siya. Mas madaling patayin ang dragon sa pagdaragdag ng malakas na martial artist na ito. Nakipaglaban si Langston sa isang matinding labanan laban sa Cyan Dragon. Ang Primordial Dragon Blade ay isang fusion ng Primordial Sword at Dragon Slayer. Ang Primordial Sword ay partikular na pinanday para patayin ang Phoenix. Samantalang ang Dragon Slayer ay pinik para pumatay ng mga dragon. Sa dalawang espadang pinagsama, ang kanilang mga kapangyarihan ay dumami. At ang nag-iisang pinagsamang espada na ito ay hindi magapi. Kahit na ang Cyan Dragon ay may mahusay na panlaban. Ang espada ay maaari pa ring tumagos sa katawan nito. Ang katawan ng dragon ay napuno ng mga sugat sa isang maikling sandali. Sa sandaling iyon, humakbang si Thomas at sumigaw. Mga kapwa martial artist, pagkakataon na natin. Pagkatapos sumigaw, nagkusa siyang umatake. Lumitaw siya sa likod ng dragon at nilaslas ang putol na buntot nito gamit ang malignant sword. Galit na galit ang Cyan Dragon. Inalis ng dragon ang putol nitong buntot. At isang malakas na alon ng enerhiya ang tumama kay Thomas. Bahagyang pabaya si Thomas at nataman ng lakas. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Boom! Si Thomas ay bumulusok sa dagat at hindi na muling bumangon. Lolo, sigaw ni James. Mabilis siyang sumugod at tumalon sa dagat ngunit hindi niya mahanap si Thomas. Ano? Saglit na hinanap ni James ang tubig. Ngunit wala nang makita si Thomas. May pagtataka sa mukha. Ulong siya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Baka gusto niyang gamitin ito bilang pagkakataon para itago ito. Kaya niyang hintayin na katayin ang Cyan Dragon at tumalon at agawin ang mga Samsam. Hindi mahanap ni James si Thomas, nagsimula siyang magduda sa intensyon ng kanyang lolo. Maya-maya, bumangon siya. Kabanata 1775. Nang lumutang si James mula sa tubig, humarap si Sky sa kanya. Nang mga sandaling iyon, gulo-gulo ang buhok ni Sky. At natatakpan siya ng mga sugat na may dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga labi. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Nasaan si Thomas?" Marahang umiling si James at bumantong hininga, pitong huli na ang lahat. Lumubog na si Lolo sa ilalim ng dagat. May lumitaw na petang at nilamon siya. Saglit na natigilan si Sky at sinabing, "My condolences." Pagkatapos mag-alok ng isang salita ng aliw, umalis si Sky at muling sumama sa labanan. Sa langit, nagpatuloy ang matinding labanan. Kahit nasugatan ang dragon, makapangyarihan pa rin ito, kung hindi sumali si Langston. Ang kasalukuyang sitwasyon ng labanan ay magiging magkaiba. Matagal na silang natalo kung hindi sumama sa kanila si Langston. Pinanood ni Wilbur ang laban sa malayo. Nang makita ang matinding labanan, ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo, at ang pagnanais na lumaban ay tumaas sa kanyang puso. Ang kanyang maitim na mga mag-aaral ay naging pulang-pula. Umungol si Wilbur. Pagkatapos, sumama siya sa matinding labanan laban sa dragon gamit ang kanyang mahabang espada. Sa isa pang walang katulad na martial artist na sumali sa laban. Ang dragon ay nagtamo ng patuloy na pinsala. Si James ay bumabawi ng kanyang lakas at hindi na muling sumama sa labanan. Paimpol niya itong pinagmamasdan mula sa ibaba. Samantala, hinawakan ni Thea ang malevolent sword at ginawa ang demonic sword art sa limitasyon nito. Ilang itim na sword lights ang tumama sa katawan ng Cyan Dragon. Kasabay nito, pinakawalan niya si Excelter. Ang kanyang 81 itim na karayom ay lumipad sa hangin. Ang Excelter, kasama ng murderous energy, ay nagdulot ng mapangwasak na pinsala sa dragon.
Umuungol. Ungol ng Saiyan Dragon. Ibinuka nito ang bibig at iniluwa ang agos ng hininga ng dragon. Isang bagzo ng hangin ang agad na hamampas kay Thea. Tumakbo ang Saiyan Dragon papunta kay Thea. At hinawakan siya ng matutulis nitong kuko. Nakaramdam si Thea ng sakit sa buong katawan. Pinakilos niya ang kanyang lakas at nagpumiglas ngunit hindi makawala sa mga kuko ng Saiyan Dragon. Thea. Nang makita ang eksenang ito, agad na nagpanik si James. Agad siyang lumabas at nagpakita sa ilalim ng Saiyan Dragon. Pagkatapos, binuhay niya ang Invincible Body CD at buong lakas na itinutok ang kanyang palad sa mga kuko ng dragon. Nakaramdam ng matinding sakit ang Saiyan Dragon at agad na binitawan si Thea. Bumagsak ang katawan ni Thea mula sa langit. Mabilis na tumakbo si James papunta sa kanya at sinalo siya. Pagkatapos, tumakas siya mula sa larangan ng digmaan at nagpakita sa isang ligtas na lugar sa malayo. Inilapag niya si Thea sa lupa. Sa pagkakataong iyon, natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Thea. Punit-punit ang kanyang damit. Tumambad sa kanyang katawan ang mga dagwang sugat. Agad na kinuha ni James ang crucifier at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat. Matapos magpasok ng ilang karayom, kontrolado na ang mga sugat ni Thea. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni James. Si Thea sa isang lotus na posisyon. Umiling, at sinabing, naging pabaaya ako. Salamat sa pagligtas mo sa akin sa oras. Kung hindi, napahamak ako. Biglang umalangaw ang isang malungkot na sigaw sa di kalayuan. Umangat ang ulo ni James at nakita ang isang hindi pamilyar na martial artist na kinagat ng Saiyan Dragon. Tumusok ang matatalas nitong ngipin sa katawan ng martial artist, na naging isang tumpok ng duguan na laman. Ang kanyang labi ay nahulog mula sa langit patungo sa dagat at agad na nilamon ng mga peteng. Natigilan si James sa malagim na eksena. Nakakakilabot. Napakadaling napatay ng isang ikawalong ranggo na Grandmaster. Kabanata 1776. Isang 8th-ranked Grandmaster ang namatay ng ganoon. Sa wakas ay napagtanto ni James ang kalupitan ng labanan. Puno pa rin ng enerhiya ang dragon. Mas maraming tao ang mamamatay kung magtatagal ang labanan. Hindi gaanong pinansin ni James ang labanan sa di kalayuan. Ang buhay at pagkamatay ng mga taong ito ay walang sa kanya. Sa halip, umaasa siyang mamatay ang mga taong ito dito para walang manggulo sa palabas. Sa wakas ay magiging payapa na ang mundo. Tumingin siya kay Thea. Si Thea ay nasugatan ng dragon at nagkaroon ng matinding sugat sa buong katawan pati na rin ang kanilang internal injuries. Sa kabutihang palad, natutunan niya ang paggamit ng crucifier at maaaring makatulong sa paggamot sa mga panloob na pinsala ni Thea. May ilang mga pisikal na pinsala na lamang ang natitira. Sa lakas ni Thea, hindi magiging banta ang mga panlabas na pinsalang iyon. Thea, huwag kang magmadaling bumalik sa laban. Ibalik mo muna ang iyong lakas. Ayon sa aking pagtatansya, ang dragon ay hindi mamamatay sa lalong madaling panahon. Hindi natin mahuhulaan kung ilang tao pa ang papatayin ng dragon. Dapat nating i-save ang ating lakas. With that said, inilabas niya ang pil na nakuha niya kay Thomas at inabot kay Thea. Kinuha ni Thea ang tableta at nilingan ito. Pagkatapos, sinimulan niyang puspusan ang pil para maibalik ang kanyang true energy. Si James ay hindi na natiling walang ginagawa at mabilis na nagsimulang mabawi ang kanyang true energy din. Dumagundong. Nagpatuloy ang matinding labanan sa malayong isla. Ang mga espada ay pumutol sa kalangitan. At ilang mga figure ang kumikislap. Galit na galit ang dragon. At sinira nito ang lahat ng nasa daan nito. Ang mga bundok ay nadurog. At mga malalaking bato. Sumabog dahil sa lakas. Naging durog na bato. Hinawakan ni Langston ang Primordial Dragon Blade at napakabilis na umatake. Dahilan para masindak siya ng ibang martial artist.
Lumitaw siya sa ilalim ng Cyan Dragon sa isang iglap at nilaslas ang espada. Pinutol ng matalim na Primordial Dragon Blade ang isa sa mga kuko ng Cyan Dragon. Galit na galit ang dragon. Itinaas nito ang ulo at nagbuga ng alon ng asul na enerhiya. Itinaas ni Langston ang espada at muling naglaslas. Isang nakakatakot na sword energy ang sumabog at nagkalat ang Cyan Energy Wave. Habang kumalat ang Cyan Energy, nakaranas siya ng backlash mula sa malakas na puwersa at napilitang paatros. Biglang sumulpot si Wilbur sa itaas ng ulo ng dragon at tinusok ang kanyang mahabang espada sa ulo nito. Pinitik ng Cyan Dragon ang ulo nito at pinalipad si Wilbur. Sa di kalayuan, inutusan ng Thunder King ang kanilang Psychic na ipagpatuloy ang paghahagis ng malayuang pag-atake sa dragon. Ang iba pang mga martial artist mula sa Seoul at mga international powerhouse ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataon upang makapinsala sa dragon. Habang nagdudulot ng pinsala, naglabas din sila ng sisidlan upang kunin ang dugo ng dragon kung saan ito nasugatan. Sa puntong ito ng labanan, lahat maliban kina Thea, James, at Thomas, na itinapon sa dagat, ay nakakuha ng kaunting dugo ng dragon. Ang labanan ay naging mas matindi. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sa sandaling iyon, ang cruise ship ay nagpakita sa paligid ng isla ngunit nanatili sa isang tiyak na distansya. Honey, andito na ang cruise ship. Dapat ba nating ilunsad ang mga high-tech na armas? Matapos makatanggap ng tawag mula sa kapitan, hinihingi ni Thea ang opinyon ni James. Napatingin si James sa labanan sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng dragon ay hamina ng husto marami pa ring nakaligtas na martial artist. Wala sa mga taong kilala niya ang patay. At ang mga namatay ay alinman sa mga taong hindi niya kilala o mga taong nanatiling nakatago sa mahabang panahon. Napaisip siya saglit at sinabing, napakahina na ng dragon, nasugatan ito, at naputol ang kuko nito. Ang lakas ng pakikipaglaban nito ay hamina, kaya dapat nating patayin ng walang tulong ng mga high-tech na armas. Sige, tumango si Thea. Pagkatapos, itinaas ni Thea ang kanyang telepono at nag-utos. Retreat from the island. Huwag lumapit sa lugar ng labanan. Mag-ingat na huwag maging target ng dragon. Sige, matapos matanggap ng kapitan ang utos. Mabilis siyang umatras sa sandaling iyon. Halos ganap na gumaling si James through energy. Tumayo siya at pinagmasdan ng matinding labanan mula sa malayo. Biglang tumama ang isang martial artist sa lakas na likha ng putol na buntot ng dragon. Bumuga siya ng isang bibig ng dugo. At ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang bola. Kabanata 1777. Mabilis na lumabas si James at naabutan ang martial artist na itinapon. Dinala siya ni James sa isang ligtas na lugar. Ibinaba, at tinanong, Senior Cabrol, okay ka lang ba? Magulo ang buhok ni Simon. At may dagwang sugat sa braso na may dugong tumutulo mula rito. Namutla ang mukha niya habang sumagot. Damn, that B***** is hard to kill. Matapos sabihin iyon, naghanda siyang muling sumama sa labanan na may hawak na espada. Mabilis siyang hinayla ni James at sinabing, gamutin mo muna ang iyong mga sugat. Totoo, napagtanto ni Simon na malapit nang mamatay ang dragon. Kinailangan niyang mabilis na gamutin ang kanyang sugat. Muling magkarga ng kanyang enerhiya, at maghanda sa pag-agaw ng mga samsam. Beats. Ang mga bata ay patuloy na tumatama sa kalangitan. Ang Thunder King ay nakatayo sa malayo at patuloy na gumagawa ng kidlat upang salakayin ang katawan ng Cyan Dragon kung saan nahulog ang mga kaliskis nito. Nasunog ang laman ng dragon nang tamaan ng kidlat. Hinawakan ni Langston ang Primordial Dragon Blade at lumitaw ang 100 metro sa itaas ng ulo ng Cyan Dragon. Itinaas niya ang espada,
At isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang espada ay nakasilo ng maliwanag. Tumakbo siya papunta sa dragon. Isang maliwanag na sword light ang pumutok mula sa primordial dragon blade at nilaslas ang leeg ng Cyan Dragon. Ang sword light ay tumusok sa leeg ng Cyan Dragon. Agad na naputol ang malaking ulo ng Cyan Dragon. Bago pa maputol ang ulo nito, naglunsad ng huling pag-atake ng dragon. Ibinuka nito ang bibig at iniluwa ang isang itim na energy ball kay Langston. Nang bumagsak ang ulo ng dragon, pinalipad si Langston at bumulwak ang isang subo ng dugo. Nawala ang pagkakahawak niya sa primordial dragon blade. At nahulog ito mula sa langit papunta sa lupa. Boom! Ang bangkay ng Cyan Dragon ay nahulog din mula sa langit, na nagdurog sa isang bulubundukin. Hooray! Patay na ang dragon. Haha! Sa wakas, patay na ang halimaw. Matapos putulin ni Langston ang ulo ng Cyan Dragon, bumagsak ang katawan nito mula sa langit. At lahat ay nagsaya. Nagmamadali ang lahat papunta sa labi ng dragon. Ang iba ay para sa katawan, habang ang ilan ay para sa ulo. Si Sky ang pinakamabilis na sumugod sa ulo ng dragon. Agad niyang ibinaba ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang nakabukas ang ulo ng dragon. Isang bola na kasing laki ng basketball ang lumipad palabas. Ang bola ay cyan at radiated na may cyan light. Haha! Akin ang Dragon Essence. Sigaw ni Sky. Mabilis niyang dinampot ang Dragon Essence at tatakas na sana ito. Ngunit isang lalaking nakamaskara ang biglang sumulpot sa kanyang likuran at tinusok ang kanyang katawan ng mahabang espada. Tinulak din ng lalaking nakamaskara ang palad niya at inatake si Sky. Pinalipad ang katawan ni Sky. Kinuha ng lalaking nakamaskara ang Dragon Essence at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Sabay-sabay na lumabas ang dalawa pang lalaking nakamaskara. Tumayo ang tatlo at maingat na tumitig sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa pinaka-kritikal na sandali, lumitaw si Thomas. Tumingin sa kanya ang tatlong lalaking nakamaskara at magalang na tumawag. Guro! Lumapit si Thomas at tumingin sa mga taong nakatayo sa kanilang paligid. Napangiti siya ng mahina at sinabi, "Lahat, hindi kalayuan ang katawan ng dragon. Ang katawan ng dragon ay puno ng mga mahimalang samsam. Bukod dito, ang dragon ay patay na at maraming sariwang dugo sa katawan nito ngayon. Kung hindi mo kinokolekta ang dugo ngayon, kailan mo ito gagawin? Hahayaan mo bang matuyo ang dugo ng dragon? Ang dugo ng dragon ay maaaring magbigay sa iyo ng immortalidad. Hindi mo kailangang makipag-away dito. Maraming dugo ng dragon ang mapupuntahan. Ang Dragon Essence, sa kabilang banda, ay sa akin." Si Thomas ay nangingibabaw. Agad niyang hiniling na kunin niya ang Dragon Essence. "Sino ka sa tingin mo?" "Thomas." Ang Thunder King ang unang tumayo laban sa kanya. Itinaas niya ang kamay, at kumidlat sa palad niya. Pinandilatan niya si Thomas at nagbanta. "Sino ka para kunin ang Dragon Essence? Ito ay sa akin." Habang nagsasalita siya, ilang psychic ang lumapit at tumayo sa likod ng Thunder King. Titig na titig sila kay Thomas at sa tatlong lalaking nakamaskara. Kapag nagbigay ng utos ang Thunder King, gagawa sila ng aksyon. Haha! Tumawa si Thomas. Hindi niya sineseryoso ang Thunder King. Kung hindi dahil kailangan niya ng lakas ng psychics para patayin ang dragon. Matagal na niyang nilipol ang Thunder King at ang iba pang psychics. Anong mali? May objections ka ba? Nakangiting tumingin si Thomas sa Thunder King. Dahil hindi na nag-aksaya pa ng mga salita ang Thunder King. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang kidlat ang tumama. Nakaugat si Thomas sa pwesto. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang manggas. Na madaling nagpapakalat ng kidlat. Damn it! Galit na galit ang Thunder King. Anong nangyayari dito?
2/3. Sa sandaling iyon, lumakad si Lanston. Siya ay nasugatan, at ang maskara sa kanyang mukha ay natanggal. Ang kanyang hitsura ay sa wakas ay nakita ng lahat. Bagamat mukha siyang bata, maputi ang kanyang buhok, at ang kanyang mga mata ay parang maraming pinagdaanan. Nakita ko si Lanston na papalapit. Lalong natakot si Thomas. Ibigay mo. Iniunat ni Langston ang kanyang kamay. Si Thomas, na may hawak ng Dragon Essence, ay tumingin kay Langston. Tinitigan niya ito habang nagtatanong. Sino ka? Maaari mo akong tawaging prinsipe ng Orchid Mountain. Mahinang sagot ni Langston. Ano? Napaatras si Thomas nang marinig ang kanyang pagpapakilala. Bilang miyembro ng pamilya Cadence, natural na alam niya ang prinsipe ng Orchid Mountain. Bukod dito, nag-practice din siya ng martial art techniques na iniwan ng Prince of Orchid Mountain. Sa sandaling iyon, lumapit din sina Thea at James. Pareho silang nabigla nang marinig ang mga salita ni Langston. Nagtatakang tanong ni Thea, ikaw ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng dugo ng Phoenix? Nilingon ni Langston si Thea at nakangiting sinabi. Hindi mo ako binaygo, Thea. Hindi ko inaasahan ang dugo ng 4 na banal na hayop ay magkatugma sa iyo. Kinailangan ko ng 100 taon upang ganap na mapuno ang dugo ng Phoenix. Curious ding tumingin si James kay Langston. Ito ba ang master ng ninuno ng mga Caden? Kumislap ang katawan ni Langston. Napahawak si Thomas sa Dragon Essence sa gulat. Bago pa siya makapag-react, humarap si Langston sa kanya at mabilis na inagaw ang Dragon Essence. Pagkatapos, sa isang iglap, bumalik si Langston sa kanyang orihinal na lugar. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Nang makitang hawak ni Langston ang Dragon Essence na kasing laki ng basketball. Nadismaya ang lahat, dahil nahulog ito sa kamay ng isang walang katulad na martial artist. Mahihirapan silang agawin ito. Hinawakan ni Langston ang Dragon Essence at sinabing, I'm not selfish. Kaya, lahat ay magkakaroon ng bahagi ng Dragon Essence. Habang nagsasalita siya, casual niyang iwingayway ang kanyang kamay. Ang primordial dragon blade na nahulog sa di kalayuan ay lumipad. Hinawakan niya ang espada at nilaslas ang Dragon Essence. Ang Dragon Essence ay nabasag mula sa 1 piraso hanggang sa mahigit 20 piraso sa isang iglap. Ang lahat ay lumukso sa hangin upang mang-agaw ng 1 piraso para sa kanilang sarili. Nakakuha din sina James at Thea ng tig-iisa. Kinuha ni Langston ang 2 piraso pagkatapos ilagay ang mga ito. Naglakad siya patungo sa bangkay ng dragon. Hiniwa ito, at nag-ipon ng dugo. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sumugod din ang iba para kunin ang dugo ng dragon. Sa sandaling iyon, dumating si Maxine sa pinangyarihan. May hawak siyang mga sisidlan sa kanyang kamay at ibinigay kay James. Na sinasabi, James, kumuha ka ng dugo. Tumingin si James kay Maxine at tumango. Sige, kinuha niya ang mga sisidlan na ibinigay sa kanya ni Maxine at sinimulang kolektahin ang dugo ng dragon. Napakalaki ng dragon, at bagamat patay na ito, puno pa rin ito ng sariwang dugo. Kaya lahat ay nakakakuha ng kasiya siyang halaga nito. Nakaipon si James ng 1 buong balde ng dugo. Ang balde ay gawa sa isang natatanging materyal. Kabanata 1779. Kaya, ang dugo ng dragon ay hindi mamumuo pagkatapos mabuklod. Matapos makuha ang dugo ng dragon, ibinaling ni James ang kanyang atensyon sa kaliskis ng dragon. Ang kaliskis ng dragon ay may malakas na kalidad ng pagtatanggol. Magagamit niya ito upang gumawa ng mga damit at labanan ang mga pag-atake ng mga walang katulad na martial artist. Ang iba pang mga martial artist ay nagsimula na ring mangolekta ng iba pang mga samsam ng dragon. Ang karne ng dragon, mga buto ng dragon. Hindi nagtagal,
Ang mga samsam ng dragon ay ganap na hinati sa mga martial artist. Nakahinga naman ng maluwag si Thea na hindi sumabak sa matinding labanan ang mga martial artist matapos patayin ang dragon. Tumingin si James kay Wilbur sa nasirang isla at nagsulat sa lupa, "Gusto mo bang bumalik sa Sol kasama ako?" Matapos makita ang isinulat ni James, naramdaman niyang umiling si Wilbur at nagsulat sa lupa, "Forget it. Ayokong umalis. Sanay na akong mamuhay ng mag-isa. Ayoko ng madla at gusto ko ang katahimikan dito." Sumulat muli si James pagkaalis namin. "Natatakot ako na walang ibang pupunta sa isla ito. Sigurado ka bang ayaw mong sumama sa akin?" Umiling si Wilbur, tumalikod, at umalis. Hindi naman nagpumilit si James. Matapos makuha ang lahat ng gusto nila, bumalik sila sa cruise ship. Ang cruise ship ay dahan daw ang nagsimulang maglakbay pabalik sa Kensington. Si Sky ay nag-iisip na nakaupo sa kanyang silid sa cruise ship. Bago siya umalis, inutusan siya ng kanyang guro na patayin ang lahat. Gayunpaman, mahirap para sa kanya na gumawa ng hakbang ngayong nakasakay na si Langston. Isang makapangyarihang martial artist, si Langston din ang dahilan kung bakit hindi sumiklab ang isang matinding labanan matapos mapatay ang dragon. Kung hindi, lihim na natatanggal ni Sky ang lahat. Umupo siya sa kama at nagsimulang mag-isip ng plano. Kailangan niyang makabuo ng isang plano upang patayin ang lahat ng mga martial artist sa ibang bansa. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, wala na siya. Isa lang ang makakabomba sa cruise ship. Nagdilim ang mukha ni Sky. Ang pagpapasabog sa cruise ship ang tanging natitira. Tahimik siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto niyang tumungo sa ilalim ng cruise ship. Binalak niyang pasabugan ang barko at umalis sakay ng bangka. Paglabas ng kanyang silid, nakita niya si Thomas na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Tumingin sa kanya si Thomas at ngumiti. "Anong ginagawa mo, Sky? Binabalaan kita na huwag maglaro ng anumang mga trick." Ngumiti si Sky at sinabing, "Bakit naman ako? Naiinip lang ako sa loob ng kwarto ko at gusto kong mamasyal." "Ganoon ba?" Lumapit si Thomas at mabilis na tinapik ang acupoints ni Sky. Dahil quilty nga si Sky, nagulat siya at hindi napaghandaan ang mga biglaang galaw ni Thomas. Kaya, hindi siya makapag-react sa oras. "Ikaw." Nagdilim ang ekspresyon ni Sky. Binuhat ni Thomas si Sky at inihagis sa loob ng kwarto. Pagkatapos, mahinahong sinabi niya, "Ang iyong mga acupoints ay magbubukas kapag narating natin ang Kensington hanggang doon. Manatili ka lamang dito." Nang matapos magsalita si Thomas ay tumalikod na siya para umalis. Alam niyang hindi mananatiling walang ginagawa si Sky at malamang ay may plano siyang gawin ng palihim. Pinagmamasdan niya si Sky simula noong sumakay sila sa cruise ship. Samantala, nasa kabilang kwarto naman sina James, Thea, at Maxine. Parehong nakakuha sina James at Thea ng isang piraso ng Dragon Essence. Dahil dinurog ni Langston ang Dragon Essence sa mahigit 20 piraso. Maging si Maxine, na huli na dumating, ay nakakuha ng isa. Bilang karagdagan, nakakuha din si James ng isang malaking balde ng dugo ng dragon. Karne, buto, at kaliskis. Sa kabilang banda, hinati ng iba pang martial artist ang iba pang labi ng dragon. Kung sino ang kumuha ng ano, hindi alam ni James. Ito ang Dragon Essence. Napatingin si James sa Dragon Essence sa kamay niya. Ang piraso na nakuha niya ay kasing laki lamang ng kamao ng isang sanggol. Ang Dragon Essence ay cyan at kumikinang na may cyan glow. Ang bagay na ito ay maaaring tumaas ang base ng paglilinang ng isang tao. Bulong ni James. Sagot ni Thea, "Ma'am, oo. Ang Dragon Essence ay talagang makapagpapalaki ng cultivation base ng isang tao. Tapos, walang kwenta sa akin. Ang aking kasalukuyang cultivation base ay umabot sa limitasyon nito kung nais kong pagbutihin ito.
Kailangan kong makapasok sa ika-9 na ranggo. Akala ni James ay hindi siya magaganda sa mundong ito. Matapos makita ang 9th-ranked Grandmasters, napagtanto niya na hindi siya malapit sa hindi magapi. Alam niya na ang kanyang cultivation base ay maaaring gumana. Ngunit siya ay nasa kanyang limitasyon sa ngayon maliban kung siya ay nakalusot sa ika-9 na ranggo. Kaya, kailangan niyang pumasok sa ika-9 na ranggo upang magsagawa ng kanyang cultivation base. Kabanata 1780. Pansamantalang inutil sa kanya ang Dragon Essence dahil wala siyang ideya kung kailan siya makapasok sa ika-9 na ranggo. Maaaring tumagal ng 10 taon, marahil mga dekada, o hindi man lang siya makapasok sa ranggo pagkatapos ng 100 samantala. Tuwang-tuwa si Maxine. Hindi niya inaasahan na hahawakan ang isang piraso ng Dragon Essence. Taon, sa kanyang lakas, hindi niya kayang makipaglaban para sa Dragon Essence. Gayunpaman, pinayagan siya ng mga aksyon ni Langston na makakuha ng bahagi ng pie. Kahit na mas maliit ang pirasong na hawakan niya kaysa kina James at Thea. Nasiyahan pa rin siya. Ang Dragon Essence ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kanyang paglilinang. Hindi bababasa. Siya ay papasok sa ika-8 ranggo. Honey, ano ang susunod pagkatapos nating bumalik sa Kensington? Sumandal si Thea kay James. Hinawakan ang kamay nito, at yamakap sa kanyang mga bisig. Hindi nakakalimutang tumingin kay Maxine ng mapagmataas. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagpapakita kay Maxine na si James ay kanya at kahit anong pilit ni Maxine. Hinding-hindi niya makukuha si James. Nakangiting sabi ni James, "Since naka-recover ka, wala na akong ibang goals." Pagkatapos bumalik sa Kensington, humanap tayo ng lugar na walang nakakaalam at mamuhay ng normal. Pinag-isipan na ito ni James. Nais niyang manirahan sa pag-iisa dahil walang kinalaman sa kanya ang mga gawain ng mundong ito. "Ma'am," sumilay si Thea na may matangkad na ngiti. Hindi kumibo si Maxine at matino siyang lumabas ng kwarto. Samantala, ang Meranian Psychics ay nagtipon sa isa pang silid. 3 sa mga Sekiko ang magkakasamang nakaupo. 8 sa kanila ang umalis patungo sa islang ito. Ngunit 3 lamang sa kanila ang nakaligtas. Sila ang Thunder King, ang maganda at sexing si Lina, at isang Caucasian na lalaki na mukhang 40 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Fernando Oliver. Siya ang iba pang Meranian Psychics Deputy Captain. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Lina. Siya ay medyo malakas. Isinasaalang-alang na siya ay nakaligtas sa labanan. Ang mga mahihina ay kinatay ng dragon. "Kapitan," mataimtim na tiningnan ni Fernando ang haring kulog at sinabi, "Hahayaan mo na lang bang bumalik ang mga sinaunang martial artist ni Sol dala lahat ng samsam ng dragon?" Pagkatapos nilang bumalik at pinuhin ang dugo ng dragon at asensya, hindi magtatagal para maging pinakamalakas na bansa si Sol. Kapag nangyari iyon, pupunta tayo. Paghigpitan at sugpuin. Walang magawa ang Thunder King. Ano ang dapat kong gawin? Nakaranas kami ng matinding pagkatalo. At 3 lang kaming nakaligtas. Samantala, maraming malalakas na Solin martial artist ang nakaligtas. Akala ko si Thea ang pinakamalakas. Pero sa hindi inaasahan, marami pang martial artist na mas malakas sa kanya ang ipinakita. Oo. Ang mga Solin martial artist ay nagpakita ng matinding lakas sa pakikipaglaban sa dragon. Mahihirapan tayong patayin sila ngayon. Sabi ni Lina, "Hayaan na lang ba natin matapos ito ng ganito?" Mukhang atubiling sumuko si Fernando. Huminga ng malalim ang Thunder King at sinabing, "Kalimutan mo na ito. Dapat tayong magpasalamat na hindi tayo inaatake. Bukod pa rito, marami na kaming natamo sa pagkakataong ito. Pagkabalik, maaari tayong magsanay sa pag-iisa at mag-recruit ng mga sinaunang martial artist. Kapag tayo mismo ay naging mga sinaunang martial artist,
Kasama ang ating mga kakayahan sa Seikiko, maaari nating mabawi ang kapangyarihan sa kanila. Noong una, gustong lipulin ng Thunder King ang mga sinaunang martial artist. Gayunpaman, ang mga sinaunang martial artist ay nagpakita ng malaking lakas. At wala siyang tiwala na manalo sa isang labanan laban sa kanila. Mabilis na tumulak ang cruise ship pabalik sa Kensington. Maraming martial artist ang nasugatan matapos ang matinding labanan laban sa Dragon. Pagkatapos sumakay sa cruise ship, lahat sila ay nagsimulang gamutin ang kanilang mga pinsala sa kanilang silid. Kasabay nito, sila ay nagbabantay at nag-iingat sa iba pang mga sinaunang martial artist kung sakaling magkaroon ng anumang pananambang. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Pagkaraan ng 3 araw, dumaong ang cruise ship sa pantalan ng Kensington. Sa sandaling huminto ang cruise ship, ang mga sinaunang martial artist ay hindi nag-abala na magpaalam sa isa't isa at mabilis na umalis kasama ang mga samsam na nakuha nila.